paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan. Nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Magandang gabi, kaibigan. May mga bagay sa daigdig na kung titignan ay pangkaraniwan lamang. Ngunit may kakilakilabot na kapangyarihan. Katulad ng isang black music box na ang makapanindig balahibong musika ay naghahatid ng malagim na kamatayan. Ano? Musika ng kamatayan? Oo, Ginoo. Kakilakilabot ang kapangyarihan ng black music box na yan sa aking antique shop. Meron siyang musika ng kamatayan. Kaya hindi ko yan ipinagbibili. Teka, bakit naka-display dito sa tindahan? Pampabuenas ko lang yan sa mga customer. Alam mo, hindi ka panipaniwala yung sinasabi mo eh. Ipinaalam ko sa iyo dahil napansin kong parang interesado ka sa black music box na matagal mong pinagmamasdahan at hinahawakan. Medyo kasi kakaibang disenyo nito. Kung mahilig ka sa mga antigo, maghanap ka na lang ng ibang mabibili upang hindi ka mapahamak. May tanong lang ako. May naging biktima na bang black music box na yan? Marami na. Talaga? At pinakahuli ang isang naging customer ko rin dito sa tindahan, kamakailan lang, na isang lalaki. Hindi ako naniniwala sa sinasabi ng may-ari nitong antique shop tungkol sa black music box na ito. Habang nagpaalam siya para magpunta sandali sa CR, bubuksan ko ang music box na ito para pagbalik niya, pasisinungalingan ko ang kanyang sinabi. Ano itong nangyayari sa akin? Nang buksan ko ang black music box, biglang
Nagsigat ang dibdib ko! Habang naririnig ko ang kakilakilabot na musika lang gagaling sa music box! Hindi ako kaiga! Nang malagutan ng hininga ang lalaking kusang nagsara ang black music box. Ang paghiwalay ng kaluluwa sa katawan ng isang tao ang nagpapahinto sa musika ng kamatayan. Napangiti ka na, napailing ka pa. Nasa iyo kung hindi ka maniniwala sa mga sinabi ko. Hindi tayo magkakilala, kaya hindi kita masisisi kung hindi mo ko paniwalaan. Lynn, gabi na. Naninigarilyo ka pa rin? Ikaw, David. Di na. Matutulog na ako. Papasok na ako sa kwarto. Sumunod ka lang sa akin. Sandali. May iniisip lang ako. Iniisip? Ano yun? Yung nabanggit mo sa akin kaninang magpahangin tayo dito sa terrace. Yung tungkol sa black music box na nakita mo sa isang antique shop. Yun ba? Kung totoo ang sinabi sa iyo ng may-ari ng tindahan, na may kakilakilabot na kapangyarihan ng black music box na kanyang iniingatan, na meron yung nakakapangilabot na musika na pumapatay, mapapakinabangan natin yun. Sinabi ko na sa'yo, hindi ako naniniwala sa sinabi ng may-ari ng antique shop na yun na binilahan ko ng antigong lighter. Bakit hindi mo subukan? Kung totoong may black music box na may musika ng kamatayan, masosolve ang problema natin sa lola Mercedita mo, na matagal mo nang gustong mailigpit para mapasa atin itong kanyang mansyon. Hoy, ang bibig mo. Malalim na ang gabi. Tulog na mga kasama natin dito sa mansyon. Lynn. Gawin na natin ng madali ang plano natin. Kaya tayo pumisan sa lola mo. Para kapag nawala na siya, ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay sa'yo na. Na nag-iisa niyang apo. Sa'yo na mapunta. At yumaman na tayo mag-asawa. Totoo ba ang sinabi mo, Ipe? Totoo, Nay. Kaya nagmamadali ako makabalik dito sa Seven's Quarter. Gusto ng mag-asawang David at Lynn na mawala na si Lola Mercedita. Opo. Para mapunta na raw po sa kanila itong mansyon at ang lahat ng mga ari-arian ni Lola Mercedita. Oh, Diyos ko. Masama pala ang balak ni David sa sarili niyang lola. Hindi pa po natin malalaman kung hindi ko naisipang siguruhin na nakasara ang lahat ng mga bintana at pinto ng mansyon bago ako matulog. At hindi po sinasadyang narinig kong pag-uusap ni na David at Lynn doon sa terrace. Ay, nagkamali pala si Lola Mercedita ng pagkupkup sa kaisa-isa niyang apo at sa asawa nito. Target po pala ni David ang kayamanan ng kanyang lola. Malamang nga, kapag nawala na si Lola Mercedita, ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay kay David mapunta. Dahil siya na lamang ang tanging kamag-anak ng amo nating babae. Paano po, Nay? Hahayaan na lang po ba nating magtagumpay ang masamang plano ni na David at Lynn? At mapahamak po si Lola Mercedita na matagal na nating pinagsisilbihan? Epang, abay habang tumatagal, lalo ka nagiging mahusay sa pagluluto. Salamat po sa papuri, Lola Mercedita. Sa tagal po ng pagsisilbi ko sa inyo, kabisado ko na po ang mga putahing gusto nyo. Sa sarap ng mga luto mo laging napaparami ang kain ko. Ay, yun naman po ang gusto ko. Namin, ng anak kong si Ipe. Lagi kayong maraming makain para maging malusog kayo at tumaba pa ang inyong buhay.
haba pa ba ang buhay ko matanda na ako. Ay, opo. Wag lang po na... Na ano? Wag lang na ano, Epang. Isang araw, may ipagtatapat po ako sa inyo, Lola Mercedita. Kailangan ko lang po ng sapat na ebidensya para paniwalaan niyo ako. Bakit? Tungkol saan ba yung ipagtatapat mo? Ay! Gising na pala kayo ng asawa mo, David. Kumakain na pala kayo, Lola. Ay, oo. Sanay naman akong kumain mag-isa dahil ayokong abalahin kayong mag-asawa kapag alam kong nagpapahinga kayo sa inyong kwarto. Epang, ikuha mo kami ni David ng pinggan. Ay, sige. Oo, Lynn. At sasabay na kami ni David sa pagkain ni Lola Mercedita. Masama ang kutob ko kay Epang. Ako man, David. Wala akong tiwala sa kasambahay na yun ng lola mo. Parang may gusto siyang ipagtapat kay Lola kanina. Bago tayo sumalo sa pagkain ng matanda. Halata akong natigilan siya nang makita tayong papalapit. Oo nga. Parang may alam siya sa masamang plano natin kay Lola Mercedita. Baka mabulilyaso pa ang plano natin dahil sa Epang na yun. Hindi naman ako papayag na mabulilyaso tayo. Kung maaari nga lang, lasunin natin ang lola mo para mapadali na ang gusto natin mangyari. Hindi nga maaari. Mabubuko tayo. Lalo naman hindi natin maaaring sakalin o saksakin. Kaya nga magbait-baitan tayo. Magsipsip tayo sa kanya. Para nang sa ganon, mahulog ang loob niya sa atin at magawa natin lahat ng gusto natin gawin. Iisa ang paraan para mawala na sa landas natin ang lola mo sa disimuladong paraan na hindi tayo mapapaghinalaang pumatay sa kanya. Paano? Sa tulong ng sinasabi mong black music box na may musika ng kamatayan. Saldi, natatandaan mo ba ako? Ikaw si... David. David, Oo. Yung naging customer mo minsan dito sa iyong antique shop. Oo, natatandaan na kita. Nagkakilala tayo bago ako nagpaalam sa iyo nung isang araw. May kasama ka yata. Oo. Misis ko, si Lynn. Kumusta na kayo, Mang Saldi? Okay lang ako. Isinama ko rito ang misis ko dahil may gusto siyang bilhin. O sige, mamili ka na. Iisa ko ang ipinunta at gusto kong mabili rito. Ang black music box. Sinabi ko na sa asawa mo na hindi ko yun ipinagbibili. Bibili namin yun, Saldi. Kung mapapatunayan namin totoo na may kakilakilabot na kapangyarihan ang music box. Wag mong daputin ang black music box. Relax ka lang. Akin na yan, akin na. Ibibigay ko to sa'yo pero bubuksan ko muna. Wag! Biglang nagsikip ang dibdib ko. Ako man, David. Ako rin. Bigla rin. Nahirapan ako huminga. Akin ang black music box. Akin na. Kailangan maisara ko kagad dito. Totoo nga. May kilabot na kapangyarihan. Ang black music box. Kung hindi mo agad naisara, Saldi, baka tuluyang nagsikip ang mga dibdib natin. Sige na. Makakaalis na kayo. Teka ha. Ngayong napatunayan na namin ang kapangyarihan ng music box. At itong 10,000. Kunin mo ng pera, Mang Saldi. Malaking halaga yan. Pero kahit magkanong ialok nyo, hindi ko talaga maipagbibili sa inyong black music box. Kaya umalis na kayo. Mahirap palang kausap ang Mang Saldi na yun. Oo nga eh. Kahit anong pakiusap natin, ayaw siyang pumayag na bilhin natin ang music box. Pero napatunayan natin, totoong may
may kakilakilabot na kapangyarihan ang music box na yun. Na mayroon yung musika na nakamamatay. Tama ka. Para pareho nga tayong hindi makahinga nang marinig natin na nakakakilabot na musika ng Black Music Box. Yun ang kailangan natin. Para mawala sa landas natin ang lola mo nang wala tayong pananagutan. Bakit ka napangisi habang nagmamaneho, David? Mawawala sa landas natin si Lola Mercedita nang wala tayong pananagutan, Lynn. Hindi nga napasa atin ang Black Music Box. Makukuha ko ang music box na may musikang nakamamatay. Paano, David? Paano? Oh, bakit ka napailing, Ipe? Nay, naawa po ako kay Lola Mercedita. Ako man. Sa tagal na ng paninilbihan natin sa kanya. Mula nung 10 taon ka pa lamang nang mamatay ang itay mo, hanggang ngayong 18 anyos ka na. Namamasukan na tayo rito sa mansyon. At parang kamag-anak na rin po ang turing natin kay Lola Mercedita. Dahil nga mabait siya sa atin. Pumayag siyang makasama kita rito sa kanyang mansyon. Kahit bata ka pa, ikaw nang pinagkakatiwalaan niyang maging hardinero dito. At hindi na po nag-asawa uli si Lola Mercedita. Kahit 60 anyos pa lamang siya nang siya'y nabiyuda. At may ilang nanliligaw pa sa kanya. Oo nga. Inukol na lamang po niyang panahon niya sa pagkupkup sa apo niyang si David. Na hindi po niya alam, masama ang tangka sa buhay niya. Yun ang hindi natin papayagang mangyari, anak. Ang alin po, Inay? Ang mapahamak ang amo nating babae sa kamay ng sarili niyang apo. Sa bait nga po sa atin ni Lola Mercedita, dapat tulungan natin siya. Wala siyang ibang kamag-anak na maaaring tumulong sa kanya. Kaya tayo ang kikilos. Ano pong gagawin natin para hindi magtagumpay ang masamang balak nila David at Lynn kay Lola Mercedita? Ano po, Inay? May ipag-uutos ka ba, David? Wala. Wala, Epang. Lumapit lang ako sa iyo dito sa kusina habang naghahanda ka ng makakain dahil may gusto akong pag-usapan natin ng sarili nun. Tungkol saan? Anong gusto mong ipagtapat kay Lola Mercedita ng isang araw? Ipagtatapat ko kay Lola Mercedita? Ay, wala. Umamin ka! Wala talaga. Umamin ka, sabi! Di ka pa amin? Ano bang inaakala mong ipagtatapat ko kay Lola Mercedita? Hindi kita pipilitin magsabi sa akin ng totoo kung ayaw mo. Pero binabalaan kita, Epang. Kapag may ipinaalam ka sa lola ko na makakasama sa amin ang asawa ko, malilintikan ka sa akin. David! Tandaan mo yan! Hindi ko siya napaamin. Kaya pala salubong ang mga kilay mo nang lumapit ka sa akin dito sa hardin, David. Pero halata akong nagkakaila siya sa akin. Hindi mo masisisi si Epang. Sa tagal na ng paninilbihan niya sa lola mo, nasa matanda ang kanyang loyalty. Hindi sa'yo o sa akin, na mga sampid lang sa mansyon na ito. Yun ang pagsisisihan niya. Parang nahuhulaan ko na ang nasa isip mo. Lynn, hindi lang si Lola Mercedita ang buburahin natin sa ating landas. Tama. Idadamay natin sa mawawala sa mansyon na ito, si Epang. Lynn. Oh, bakit bigla ka natigilan, David? Narito pala sa hardin si Ipe. Ang anak na binatilyo ni Epang? Oo, hindi natin ang malayong nasa likuran pala natin siya. Habang nagtitirmo ng mga halaman. Bakit nagmadali siya pumasok sa mansyon? Baka narinig niya pag-uusap natin. Malamang bistado na ni Epang at ng kanyang anak ang masamang plano natin sa lola mo. Malas lang nila. David! Madadamay sa Epang at ang kanyang anak sa lagim na iahasik sa mansyon ng Black Music Box.
Diyos ko! Huwag po kayong matakot, Inay. Narinig mo kamo ang pag-uusap ni na David at Lynn kanina sa harden, Ipe? Talagang sinadya ko pong lumapit sa likuran nila para marinig kong pag-uusap nila. At narinig mong balak nilang idamay ako sa masamang plano nila kay Lola Mercedita. Opo. Oh, Diyos ko. Kasi nga po, nagdududa silang may alam kayo sa masamang balak nila kay Lola Mercedita. Napakasama ng David at Lynn na yun. Mabuti na lamang po, hindi nila namalayang nasa likuran nila ako hanggang sa makapasok ako dito sa mansyon. Anak, hindi lang buhay ni Lola Mercedita ang nanganganib. Pati buhay ko. Paano po, Nay? Aalis na ho ba tayo dito sa mansyon? Kapag umalis tayo at naiwan si Lola Mercedita, malamang na hindi na magtagal ang buhay ng matanda. Nay. Hindi. Hindi tayo aalis dito sa mansyon. At gagawin natin ang lahat para hindi magtagumpay ang masamang balak ni na David at Lynn. Lalakad na ako, Lynn. Gusto mo samahan kita, David? Di na. Magagawa mo bang mag-isang balak mo? Oo naman. Malalim na ang gabi. Sa mga oras na ito, malamang sarado na ang antique shop. Paano kung doon natutulog ang may-ari? O hindi naman problema yun. Patalim? Kailangan nakahanda ako, Lynn. Ikaw ang bahala. Mangyari na mangyayari. Kailangang mapasa atin ang Black Music Box. Napakinabangan ko rin ang pagiging akyat bahay ko nung binata pa ako. Madali kong nasira ang lock ng pinto ng antique shop. Yan. Ngayon, nakapasok na ako dito sa tindahan. Kukunin ko ng sadya ko dito. Eto. Narito ang Black Music Box. Ang music box ay may kakilakilabot na kapangyarihan na may musika ng kamatayan natatapos sa buhay ni Lola Mercedita. Oo. Ha? Tama si Lynn. Sa antique shop na ito natutulog si Saldi. Sino ka? Nahuli niya ako sa akto. Huling-huli niyang ninanakaw ko ang Black Music Box. Nay, Ipe, anong balita? bago po ako nagbalik dito sa servants quarter, nakita ko pong umalis si David. Saan daw siya pupunta? Hindi ko po alam. Paglabas po niya sa kanilang kwarto, diretso siya sa garahe. Si Lynn pa po nagbukas ng gate para makalabas ang sasakyan ni David. Sa mga oras na to, malamang natutulog na si Lola Mercedita. Umalis po si David nang hindi nagpaalam sa kanyang lola. Baka bibili siya ng kailangan nila mag-asawa para Para ano po, Nay? para maisagawa na nila ang masamang balak nila kay Lola Mercedita. Malamang nga po. Kaya dapat doblehin natin ang pagiging alisto at talas sa mga mata-anak para mabantayan natin at mapigilan ang anumang gagawin nila David at Lynn laban kay Lola Mercedita. Malanga po, lasunin ni David ang kanyang lola. Yun ang hindi natin papayagang mangyari. Nay, matutulungan po natin. Maililigtas po natin si Lola Mercedita kapag narito tayo sa mansyon. Pero, paano kapag wala na tayo rito? Hindi naman tayo aalis dito. Paano kung palayasin tayo ni David at Lynn? Hindi nila magagawa yun. Bago pa sila napatira rito sa mansyon, may sinabi sa akin si Lola Mercedita. Ho? Epang, dahil sa tagal na ng paninilbihan niyo ng anak mo sa akin, napamahal na kayo sa akin. Kabisado ko nang mapagkakatiwalaan kayo at may malasakit sa akin. Kaya habang nabubuhay ako, mananatili kayong mag-ina rito sa mansyon. Yun ang tiniyak sa akin ni Lola Mercedita. Kaya walang sino mang makapagpapalaya sa atin dito sa mansyon, Ipe.
Nay, Bantayan nating mabuti ang bawat kilos ni na David at Lynn para mahadlangan natin ang anumang gagawin nilang pagtatangka sa buhay ni Lola Mercedita. David, Ako nga, Saldi. ikaw ang nagtatangkang magnakaw sa Black Music Box? Oo! At malas mo lang. Dahil nagising ka na pumasok ako dito sa antique shop. Ibalik mo sa lalagyan ng music box. Ayaw mong ipagbili sa akin to, kaya... Kutsilyo. Oo, Saldi. Matalas itong itatara ko sa dibdib mo! Hindi! Oh! Oh! Ayop ka, David. Isang tarak lang pala ng matalas sa dibdib mo, bubulagta ka na, Saldi. Ano yan? Naghihingalo ka na. Talagang tinarget ko ang puso mo para hindi na magtagal ang buhay mo. Pagbabayaran mo, ginawa mo ito sa akin. Ano? Hindi mo na mababawi sa akin ang Black Music Box. Sinisiguro ko sa iyo, ang Black Music Box, ang musika ng kamatayan, ang papatay sa iyo. Yan. Todas ka na, Saldi. Akin na ang Black Music Box. Akin na! Ano, David? Nakuha mo na ang Black Music Box? Oo. Kagabi. Akala ko pa naman sumablay ang lakad mo. Ako pa? Dating akyat bahay to. Bakit hindi mo ako ginising pagdating mo? Ang sarap-sarap ng tulog mo eh. Naghihilig ka pa. Kaya hindi na kita inabala. Ano? Wala ka ba naging problema kay Mang Saldi? Wala na tayong magiging problema sa kanya kahit kailan. Dahil sumaimpyerno na ang kanyang kaluluwa. Ha? Pinatay mo si Mang Saldi? Wala naman sana akong balak iligpit siya. Kaso, namalaya niyang pagpasok ko sa antique shop, kaya iniligpit ko na siya. Bali, wala talaga sa'yo makapatay ng tao. Nakapatay na kasi ako nung minsang nakulong ako. Kesa naman ako matodas, ako nang tumodas. Yan ang gusto ko sa'yo. Pareho lang naman tayo ng patakaran sa buhay. Dahil pareho tayo mga patapon. Nagkataon nga lang na nagkaroon ako ng lola na mayaman. Kaya nakatikim tayo ng ginhawa dito sa mansyon. Teka, nasaan ang Black Music Box? Andun sa kwarto, sa loob ng aparador. Sa wakas, may magagamit na tayo para mawala sa landas natin ang lola mo. At mapasa atin ang mansyon at lahat ng kanyang mga ari-arian. David, Ha? si Ipe. Nasa likuran pala natin ang gagong yun. Bigla siya nagdilig ng mga halaman nang makita niyang nakalinga tayo sa kanya. Malamang narinig niya ang pag-uusap natin. Ayun, lumayo na siya sa atin. Huwag ka mag-alala. Akong bahala kay Ipe. Ipe! Sandali lang. May gagawin pa ako sa loob ng mansyon, David. Wala akong iuuto sa'yo. Bakit? May tatanong lang ako. Bakit mo pinakikinggan ang pag-uusap namin ni Lynn? Bakit nag-i-espiya ka sa amin? Hindi ko kayo pinakikinggan, David. Hindi ako nag-i-espiya sa inyo, Nalin. Bakit ko naman gagawin yun sa inyo? Hindi kita pipigayin umamin sa akin, Ipe. Pero huwag mo kaming kakalabanin ng asawa ko. Huwag na huwag. At masama ang mangyayari sa inyo ng nanay mo. Ano, Ipe? Black Music Box? Opo, Inay. Yun po yung narinig ko sa pag-uusap din na David at Lynn. Ay, Black Music Box ang gagamitin nila para mawala sa landas nila si Lola Mercedita? Nasa pag-iingat daw po nila yun. Paano
magagamit ni na David at Lynn ang isang music box laban kay Lola Mercedita? Yan pong hindi ko alam. Ay, lalo nating pagbutihan ng pagmamanman sa mag-asawa. Opo. At kapag may nakita tayong sapat na ebidensya laban sa kanila, isumbong agad natin kay Lola Mercedita. Isuplong po kagad natin sina David at Lynn sa mga otoridad. Talagang yun ang gagawin natin, anak. Para hindi magtagumpay ang masamang plano ng mag-asawa laban sa amo nating matanda. Bistado na pala ni na Epang at Tipe ang plano natin kay Lola Mercedita. Yon ang narinig kong pag-uusap ng mag-ina sa servants' quarter, David. Mabutit na isipan mong lihim naman manan sila. Wala nga ako tiwala sa kanila eh. Kaya nang pumasok si Ipe sa kwarto nila mag-ina, idinikit ko ang tenga ko sa likuran ng pinto. Kaya dinig na dinig ko ang pag-uusap nila. Alam ko na ang gagawin ko. Ano? Kukumprontahin mo sina Epang at Ipe? Hindi. Malamang nga na tumanggi lang sila kapag kinumpronta mo sila. Matatapos ang problema natin sa kanila. Kailan pa? Akong bahala. Puro ka ikaw ang bahala. Baka maunahan pa tayo ng mag-ina sa pagdiskarte. Malabong mangyari yun. Baka makapagsumbong na sila sa lola mo. O kaya, makapagsuplong na sila sa mga otoridad. Hindi nila tayo may susumbong o may susuplong kahit kanino. Ang black music box. Oh, ito nga. Nasa atin na nga yan. Ito ang magiging kasangkapan natin para mawala sa ating landas ang lahat ng taong balakid sa ating mga plano. Sina Epang at Tipe. Wala tayong magiging problema sa kanila. Masama ang plano nila laban sa atin. Mas masama ang plano ko sa kanila. David! Bago si Lola Mercedita, sina Epang at Tipe, ang mag-inang yun ng malaking tinik sa ating mga plano. Sila ang mauunang maging biktima ng lagim ng black music box. Kumporme ako sa plano mo, David. Kailan ka ba naman kumontra sa akin? Tama ka naman. Kapag inuna natin burahin sa landas natin si Lola Mercedita, makakagawa pa ng paraan sina Epang at Ipe na ipahamak tayo. Kaya nga unahin natin ang mag-ina na burahin sa landas natin. Paano? May plano na ako. Sabay na sina Epang at Ipe sa plano mo? Hindi. Isa-isa lang. Para disimulado. Sino ang mauuna, David? Sino ang mauunang maging biktima ng musika ng kamatayan, ng black music box? Ikaw, Ipe. Ha? Ako nang pupunta sa butika? Oo. Dati naman, kayo nila lang bumibili ng mga gamot na maintenance ng lola mo. Medyo masama ang pakiramdam ko eh. Sili naman. Hindi yung lumalakad nang hindi ako kasama. Kaya ikaw na lang. Ipaalam ko kay Lola Mercedita. Huwag na. Ipinagpaalam na kita sa kanya. At nagbigay na rin siya ng pera. Ito. May pasobra na yan para sa pamasahe mo. Oh, ano pang itinatanga mo? Ang alam ko sa susunod na linggo pa dapat bumili ng mga gamot ni Lola Mercedita. Gago ka pala eh. Huwag kang magalit. Marami ka pang sinasabi. Bumili ka na ng gamot ni Lola. Oo. Lumakad ka na. Baka ba hindi ako makapagtimpi sa'yo, masaktan ka pa sa akin. Lakad na! David, ikaw pala. May ipag-uutos ka ba? Wala.
Dumating na ba si Ipe? Hindi pa. Malamang mamaya pa yun kasi malayo-layo dito sa mansyon ng butik ang pupuntahan niya. Bakit kasi padilim na bago mo siya inutusan? Ginabi na tuloy ang anak ko sa daan. Marunong naman siya magbiyahe. At teka, may gusto nga pala akong ibigay sa'yo. Eto. Ano yan? Black Music Box. Bakit mo ako binibigyan yan? Malapit ng birthday mo, hindi ba? Medyo malayo pa, 3 buwan pa naman. Ganun ba? Napaaga pa lang pagbibigay ko sa'yo ng regalo. Sige, kunin mo na lang. Kunin mo na. Maganda mga tugtog ng music box na ito. Kahit pakinggan mo kapag nag-iisa ka dito sa kwarto mo. Sige. Salamat. Wala nga naman. Automatic tutugtog yan kapag binuksan mo na. O paano? Naiwan na kita. Himala. Naisipan na kong regaluhan ng isang masamang tao. Habang naghihintay ako sa anak ko, papakinggan ko nga muna tong music box na to kung totoong sinabi ni David na magaganda ang tugtog nito. Papatong ko rito sa ibabaw ng cabinet. Ayan. At bubuksan ko ang music box. Ano tong? Ano, David? Patay na si Epang? Todas na. Pagpasok ko sa kanyang kwarto, nakabulagta na. Nakanganga. Tirik na tirik ang mga mata. Palatanda ang naghirap siya ng gusto. Hindi nakahinga bago nalagutan ng iniga. Maaasahan talaga ang kapangyarihan ng Black Music Box. Totoo ang sabi ng may-ari ng antique shop. Kakilakilabot ang kapangyarihan ng Black Music Box. Meron siyang musikang nakamamatay at ang paghiwalay ng kaluluwa sa katawan ng isang tao ang nagpapahinto sa musika ng kamatayan. Nang marinig kong parang may bumagsak sa servants' quarter, pumasok na ako sa kwarto. At nadatnang kong wala ng buhay si Epang. Kaya huminto ng tugtog sa Black Music Box. Ang tugtog na nakamamatay. Isa ng malaking tinik sa lalamunan natin ang nabura sa ating landas. May natitira pa. Ang iyong Lola Mercedita. Panghuli siya, Lynn. Si Ipe. Ang anak ni Epang? Oo, si Ipe. Ang susunod na magiging biktima ng musika na kamamatay ng Black Music Box. Ilay ko. Ipe, nakikiramay kami sa nangyari sa inay mo. Bakit siya namatay, David? Bakit? Oy, Ipe. Huwag mo kaming tingnan na masama na asawa ko, ha? Wala kaming kinalaman sa pagkamatay ng inay mo. Kanina lang bago ko umalis dito sa mansyon. Buhay na buhay pa nanay ko. Malakas na malakas siya. Ano malay namin kung may sakit sa puso yung nanay mo? Tama nga. At inatake siya habang wala ka. Wala akong alam na sakit ng nanay ko. Hindi ka doktor para malaman ang kalusugan ng inay mo. Malamang may pumatay sa kanya. Di kung gusto mo, ipa-autopsy mo ang kanyang bangkay para malaman mong totoo. Talagang yan ang gagawin ko. Gawin mo para lumitaw na wala kaming kinalaman ng asawa ko sa pagkamatay ng inay mo. At sigurado yun. Kapag nalaman ko na sinadyang patayin ang nanay ko, wala akong ibang paghihinalaan kundi kayo mag-asawa. Siraulo ka! Kayo lamang alam kong may motibo para patayin ang aking ina. Kayo lang! Ipe,
Lola Mercedita, lumabas na po ang post-mortem examination sa bangkay ng nanay ko. May foul play ba sa pagkamatay ng inay mo? Wala pong makitang dahilan o sinadyang dahilan sa pagkamatay ng nanay ko. Maaaring tama ang suspecha ni na David at Lynn. May sakit ang iyong inay na kanyang ikinamatay. Wala po akong alam na sakit ng nanay ko. Kaya matibay pong hinala ko na may sadyang pumatay sa kanya. Kung meron mang dapat managot sa kanyang pagkamatay, gagawin ko ang lahat para magkaroon siya ng hustisya. Pero malinaw ka mo ang pagsusuri sa bangkay niya. Walang makitang foul play sa kanyang pagkamatay. Maaaring nagkamali po ng pagsusuri sa bangkay ng nanay ko. Malakas po ang kutob ko, Lola Mercedita. May sadyang pumatay sa nanay ko. Mahigit 1 linggo nang nailibing si inay. Pero masakit pa rin sa akin. Hindi ko pa rin matanggap ang kanyang pagkawala. Pati aso namin nakikirami sa nangyari sa nanay ko. Ayon si Brownie sa kanyang kulungan sa tabi ng gate. Nasisilip ko rito sa bintana. Umaalulong siya na parang nakikita niyang nanay ko. Madalas kasing inilalabas siya ni inay sa gate kong gabi. Patuloy pa rin ang pag-alulong ni Brownie. Pero dito na siya nakaharap sa 7th quarter. Ipe. Ipe. Parang may tumatawag sa akin. At parang boses ni inay. Anak. May puting usok na unting-unting nabubuo rito sa loob ng kwarto ko. Usok na nagiging si inay. Ako nga, anak. Nay, bakit bigla niyo ko iniwan? Hindi ko gusto ang nangyari, anak. Kaya nagpakita ako sa iyo. Nanganganib ang iyong buhay. Nay, umalis ka na rito sa mansyon, Ipe. Umalis ka na bago ka mapahamak. Ano, Ipe? Magpapaalam ka na? Opo, Lola Mercedita. Iiwan mo na ako? Kung buhay pa po sana ang nanay ko, wala pong dahilan para umalis ako rito sa mansion. Nasanay na akong kasama ka. Ikaw na itinuring kong para ko ng tunay na apo. Parang kamag-anak na rin po ang turing ko sa inyo. Ipe, huwag mo naman sana akong iwan. Buo na pong desisyon kong umuwi sa aming probinsya at makipisan sa iba naming kamag-anak. Kung buhay pa sana ang iyong inay, hindi niya ako iiwan. Lola Mercedita, nagpakita po sa akin kagabi ang multo ng nanay ko. Ha? Pinagmumultuhan ka ng inay mo? Siya po ang may gustong umalis na ako rito. Ipe. Kaya mabigat man po sa loob ko, susundin ko pong gusto ng nanay ko. Aalis na po ako rito sa inyong mansyon. David, aalis na pala rito sa mansyon si Ipe. Nagpaalam sa'yo? Sa lola mo siya nagpaalam. At sa matanda ko nalaman ang plano ni Ipe. Hindi dapat makaalis dito ng buhay ang gagong yun. Baka ipahamak niya tayo. Mapipigilan ba natin siya? Hindi. Pero may plano ako sa kanya. David. David. Ha? Lynn? Tinatawag mo ba ako? Hindi. Sinong narinig kong tumawag sa pangalan ko? David. Pang?
Ano, David? Epang? Lynn, ayan siya. Nasa sulok ng kwarto natin sa Epang. Multo! Pinagmumultuhan tayo ng kasambahay ni Lola Mercedita. Huwag kang matakot, Lynn. Akong bahala sa kanya. David, huwag niyong idamay sa kasamaan niyong mag-asawa ang anak ko. Hindi ako natatakot sa iyo, Epang. Lumayas ka! Kapag hindi ka lumayas, kahit multo ka pa, papatayin kita! David! David! Pwede mo nang alisan ang kumot na itinalakubong mo sa katawan mo at sa ulo mo. Ang multo ni Epang! Wala na. Wala na nga. Wala na nga ang multo ni Epang. Unti-unti siya naglaho. Nang pagbantaan kong kahit multo na siya, papatayin ko. Buti na lang, hindi ka takot sa multo. Mas takot pa ako na maipahamak tayo ni Ipe. Nakita ko siya kanina na nag-iimpake ng mga damit niya. Gabi na. Baka umalis si Ipe dito sa mansyon kahit gabi. Malas niya. Hindi ko hayaang makabalik siya sa probinsya nila ng buhay. David! Si Ipe, siya ang susunod na magiging biktima ng kakilakilabot na kapangyarihan ng Black Music Box. Aalis ka pala. Hindi ka malang nagpaalam sa amin ng asawa ko. Nagpaalam na ako kay Lola Mercedita. Nagipaalam nga sa akin ng lola kong yung pag-alis. Inilabas ko kagad itong kotse sa garahe. Sinundan kita. Para naman maihatid kita sa sakayan ng bus pa uwi sa inyong probinsya. Nagpilit ka pang maihatid ako. Pwede naman ako maglakad hanggang makakita ko ng tricycle na masasakyan ko. Hanggang sa terminal ng bus. Oh, bakit inihinto mo itong kotse sa highway? May ititingnan lang ako sa makina. Oh, bakit inilabas mo ang Black Music Box na yan? Habang nag-aayos ako ng makina, makinig ka muna ng music dito sa loob ng kotse. Ha? Oh. Huwag kang aalis dyan sa front seat, ha? Good. Ha? Biglang naninikip-tip-tip ko. Hindi ako makahinga. Hindi ako makahinga. Hindi ako makalabas dito sa loob ng kotse. Nakalakang pinto ng sasakyan. Nangangapos na yung paghinga ko. Totoo nga sabi ni Saldi, ang may-ari ng antique shop. Kapag may kaluluwang humiwalay sa katawan ng tao, kusang sasara na ang Black Music Box at tihinto na ang musika ng kamatayan. Mabuti na lang. Naisip kong ilak sa labas ng pinto ng kotse. Kaya hindi nakalabas si Ipe. At hindi siya nakaiwas na maging biktima ng kakilakilabot na kapangyarihan ng Black Music Box. Matalino ka talaga, David. Siyempre, basta sa ikakayaman natin, magaling akong mag-isip. Gaya ng pagkamatay ni Epang, wala rin tayong pananagutan sa pagkamatay ng kanyang anak. Wala. Kahit anong pag-iimbestiga ang gawin ng mga otoridad. At sa post-mortem examination, wala silang makikitang foul play sa pagkamatay ni Ipe. Iisa na lamang ang problema natin para mapasa atin na itong mansyon at mga ari-arian ng lola mo. Wala tayong problema hanggang nasa atin ang Black Music Box. Ang iyong lola. Oo.
Si Lola Mercedita. Siya ang susunod na magiging biktima ng kakilakilabot na kapangyarihan ng Black Music Box na may musika ng kamatayan. Lola Mercedita. Tuloy. Bukas siyang pinto, David. Yeah. Nakaluto na po kami ni Lynn. Wala akong ganang kumain. Sige na. Mauna na kayong mag-asawang kumain. La, umiiyak po ba kayo? Malaking kawalan dito sa mansyon. Ang mag-inang Epang at Ipe. Madali naman po kayong makakuha sa agency na makakapalit nila. Napamahal na sila sa akin. Kaya masakit sa kalooban ko ang biglaan nilang pagkawala. Lola, narito naman po kami ni Lynn. Matagal ko nang kasama sina Epang at Ipe. Nasanay na akong kasama sila. Hindi naman po namin kayo pababayaan ng asawa ko. Oo, alam ko. Sige po, ganito na lang. Para madali niyo pong matanggap ang pagkawala ng inyong kasambahay at ng hardinero. At para malibang po kayo, may ibibigay po ako sa inyo. Anong ibibigay mo sa akin? Ito po, isang Black Music Box. Anak, pakiulit mo nga ang sinabi mo. Hindi ko masyadong marinig. Humihina na ata yung battery ng aking hearing aid. Ang sabi ko po, Lola, bibigyan ko kayo ng Black Music Box. Black Music Box? Lynn? Mukhang may maganda kang balita, David. Okay na. Alin ang okay na? At pagpasok mo pa lang dito sa kwarto, nakangisi ka na. Naibigay ko na kay Lola Mercedita ang Black Music Box. Patay na ang lola mo? Buhay pa. Buhay pa siya nang iwan ko sa kanyang kwarto. Pero sigurado ako, matitigok na siya dahil pakikinggan daw niya ang Black Music Box na ibinigay ko sa kanya. Para makakalimutan niyang lungkot sa pagkawala ng kasambayang sa Epang at ng anak nito. Okay na nga. At kapag binuksan niya ang Black Music Box, maririnig niya ang nakakakilabot na musika na papatay sa kanya. Pagkamatay ng lola mo, sa atin na ang mansyon at ang lahat ng kanyang mga ari-arian. Sigurado yun. At lahat, utang natin sa Black Music Box. Black Music Box. Oh, Epang. Ang Black Music Box na may kakilakilabot na kapangyarihan at may nakamamatay na musika na naging sanhi ng biglang pagkamatay mo at ng iyong anak. Ang Black Music Box pala ang naging dahilan ng kamatayan namin ng nanay ko. Oo, Ipe. At ang lahat ay dahil sa kabuhungan ni David at ng kanyang asawa. Napakasama nila. Magbabayad sila. Salvi. Kaya lumapit at nagpakilala ko sa kaluluwa niyong mag-ina. Tinitiyak ko sa inyo, pagbabayaran ni na David at Lynn ang lahat ng kanilang kasamaan. O ano? Anong nangyari, David? Hindi ko alam, Lynn. Nang pumasok tayo sa kwarto ng lola mo, inasahan natin madadat na natin siyang wala nang hininga. Oo nga. Dahil alam kong pakikinggan niya ang Black Music Box. Pero pagpasok natin sa kwarto, buhay na buhay ang lola mo.
Kaya nga kinuha ko muna ang ibinigay ko sa kanyang black music box. Teka, baka nagka-problema to. Dahil sabi ni Lola Mercedita, binuksan niya ito. At napakinggan niyang magandang musika nito. Isinara lamang niya nang pumasok tayo sa kanyang kwarto. Baka nawala na ng kapangyarihan ng buwisit ang black music box na yan. Lynn, ang black music box na ipinatong ko sa ibabaw ng cabinet, unti-unting bumubukas nang walang gumagalaw. Bigla, naninikip. Dibdib ko na, Ben. Hindi ako makahinga. Hindi. Kagagawa nito na musikang nakamamatay na nanggagaling sa black music box. Isasara ko. Hindi ko maisara music box. Ang black music box gusto gumalaw. Unti-unting umagat sa hangin. Hindi ko mahawakan. Hindi ko maisara black music box. Mamatay tayo sa narinig nating kakalabat na musika namin. Mamamatay tayo. Lilin! 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 Asawa ko! Kailan asawa mo, David? Saldi! Ikaw? Ang aking kaluluwang nagbukas at nagpapagalaw sa black music box. Patay ka na! Pinatay na kita! Nagbalik ako ang aking kaluluwa para bigyan ng katuparan ng aking sumpa na pagbabayaran mong iyong kabuhan ang ginawa mong pagpatay sa akin. Saldi! Matutupad ang sumpa ko sa iyo, David. Pagbabayaran mong iyong kasamaan. Mamamatay ka sa kakilakilabot na kapangyarihan ng black music box. Gaya ng malagim na sinapit ng iyong asawa. Mamamatay ka rin sa musika ng kamatayan. Ang kawawa kong apong si David at ang kanyang asawa. Parehong bigla ng kanilang pagkamatay. Lola, pagtawag niyo sa presinto, rumisponde agad kami ng mga tauhan ko. At nag-imbestiga agad kami dito sa loob at labas ng inyong mansyon. Pero wala kaming makitang dahilan sa sabay at bigla ang pagkamatay ng inyong apo at ng kanyang asawa. Mahal ko ang aking apong si David. Kaya nang regaluhan niya ako ng music box, pinakinggan ko agad yun. Pero hindi ko nagawang pakinggan dahil nga humina yung battery ng aking hearing aid. Ay, nagkunwa lang ako sa apo ko na napakinggan ko ng buo para hindi siya magtampo sa akin. Lola... Nung mapalitan ko ng battery ang hearing aid ko, ayun, parehong patay si David at ang kanyang asawa. David, apo ko. Ngayon, nagwakas na ang kasamaan ni David at ng kanyang asawa. Matatahimik ng mga kaluluwa naming mga naging biktima ng kanilang kabuuan. Itatapon ko na sa dagat.
hayaang mabaon sa ilalim ng tubig upang magwakas ng lagim natin ng musika ng kamatayan ng Black Music Box. Gaano man kabagsik ang kapangyarihan ng Black Music Box, may hangganan ang lagim na hatid ng musika ng kamatayan.